Paano nga ba umutang dito sa Tala? Tara, alamin natin. So, 6 months ago, yung first journey ko dito sa Tala. Bigyan ako ng chance mag-register, kaso hindi naman siya na-approve. Yung second journey ko naman, after ilang months, ay nabigyan ako ng chance para makapag-reapply. Sa wakas na-approve na ako. Pero hindi ba dyan natatapos dahil nga sa third journey ko naman, need pa pala ng ID verification para tuluyan kang makautang. So, dahil na-approve na nga ako, kaya itong part 4 ng journey ko dito sa Tala ay makakautang na ako at pwede ko na siyang ilipat sa GCash. Kaya ito na yung gagawin natin ngayon. So, ito na nga, nagkaroon ako ng 1,500 na credit limit dito sa Tala at i-click ko na itong borrow now para mautang ko na siya. So, dito pipili kayo kung magkano yung gusto nyong utangin. So, ang pinakamababa lang na pwede kong utangin ay 1,000 at ang pinakamataas syempre is yung 1,500. Isasagad ko ng 1,500 ang gusto kong utangin at babayaran ko siya sa loob ng 15 days, magiging interest niya lang ay 97. Tapos may processing fee pa siya na 60 pesos. Kaya yung total ko na babayaran sa loob ng 15 days ay 1,657. Pero dahil nga may processing fee siya, hindi ko siya makukuha ng buong 1,500. Bali, ang matatanggap ko lang ay 1,440. Pero kung gusto kong 1,500 siya, tapos sa loob ng 61 days ko siya babayaran or 2 months, magiging interest ay 387. Kaya ang total ko na babayaran ay 1,947. So, wag nyo kalimutan na mayroong processing fee na 60 pesos, kaya 1,440 pa rin yung makukuha ko. So, itong processing fee na to ay depende kung magkano yung utangin nyo. Syempre, kung mas mataas yung utangin ninyo, mas mataas yung processing fee kasi nga 3.99% yung processing fee. So, nung ginawa ko kasi to is August 10. Tapos, napag-decide ko na September 6 ako magbabayad. So, 27 days yung pagitan na kinuha ko. So, ayun, same amount pa rin yung makukuha ko, which is 1,440 dahil nga sa 60 pesos na processing fee. Pero, magkakaroon ako ng interest na 181. Ang total ko na babayaran ay 1,740. So, sa akin, hindi na siya masama kasi ang baba lang ng interest niya. At tingin ko, kayang-kaya ko naman to bayaran. So, click na natin yung continue. So, dito makikita ninyo yung borrowing summary ninyo, which is yung nakalagay nga kanina. Pag okay na, i-click na natin itong box sa baba. Tapos, accept terms. Tapos, yung next naman is saan natin gusto siyang ilagay. So, makikita nyo dito, merong tatlo kayong pagpipilian, which is yung e-wallet, na mayroong transfer fee na 0 hanggang 15 pesos, or bank na mayroong 15 pesos na fee, or sa payment center na mayroong 55 at pataas na fee. So, i-check natin itong sa e-wallet kung ano-ano yung mga tinatanggap nila. So, syempre, unang-una na nga riyan ay GCash na mayroong transfer fee na 15 pesos. GrabPay, pwede rin, may transfer fee nga lang siya na 15 pesos. Pero, ang good thing, meron dito sa kanilang Maya na walang transfer fee. Tapos, Palawan Pay, may transfer fee din na 15 pesos. So, next naman natin is yung bank. So, dito sa Popular Banks, merong BDO na merong 15 pesos na fee. BPI na meron din 15 pesos na fee. Union Bank tsaka GoTyme, meron din silang parehas na 15 pesos na fee. Kung wala dyan sa nabanggit yung bank ninyo, pwede nyo i-search dito sa baba. So, ayan, hanapin nyo lang dito yung bank nyo, scroll nyo lang. Sure na makikita nyo yan. Tapos, yung next naman is yung payment center. So, dito, medyo yung malaking fee nila. Dito kasi sa Buwana is 85 pesos yung fee nila. At dito sa annual year is 105. Pero, hindi siya available today. So, dahil nga GCash yung gusto kong mode of payment, ay clinic ko na ito. Tapos, ang next naman ay need natin i-enter ang ating GCash number dito. So, kapag okay na, is click nyo yung confirm number. Tapos, i-double check natin at i-review yung details. Make sure nyo na tama yung GCash number ha. Kung kanina, sabi ko, 1,440 na lang marireceive ko. So, mali pala yun. Kasi yung processing fee ko na 60 pesos ay sisama pala nila sa total na babayaran ko. So, hindi pala siya kakaltas. Kakaltas lang pala nila sa total na loan mo ay yung mga transfer fee. Dito katulad sa akin sa GCash may transfer fee na 15 pesos. Kaya ang marireceive ko lang ay 1,485. So kapag okay na, i-click ko na itong confirm. Nag-antay lang ako dito siguro mga 2 to 3 minutes at naka-receive na ako ng ganitong text. Ito nga sinasabi nga na naka-receive na ako 1,485 at sinend nila ito sa akin through DragonPay.
So kung nagtataka kayo kung bakit wala akong sinabi kung magkano yung monthly payment kong babayaran, so dito kasi sa Tala ay hindi ganun yung proseso. Kayo yung magsasabi kung kailan nyo siya babayaran. So bago kayo mag-due date, so ako kagaya ko September 6, dapat bago mag September 6 or sa mismong September 6 ay buo kong mabayaran yung 1,500. Pero kung gusto nyong pautik-utik kayo magbayad or paunti-unti, kada isang araw mag 20 pesos kayo or 50 pesos hanggang sa mabuo nyo yung 1,500 or yung pinakautang ninyo bago yung due date ninyo or sa mismong due date ninyo. So kapag may tabi kayo or nagkapera kayo, pwede nyo na rin siyang bayaran agad or bayaran nyo nga ng paunti-unti lang. So sa last part ng journey ko dito sa Tala, which is yung part 5 nga, ay ituturo ko naman kung paano kayo magbabayad. So yun nga no, sana may natutunan kayo sa video na ito. Thank you for watching. Yun lang!